Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2511. Ang kamatayan ng libo-libong pagkatiwangwang. Sa makatuwid, dapat silang lumaban ng mabilis, hindi lamang para makatipid ng lakas, kundi para mapigilan din si Qiu na makabalik ng maaga. Para kay Chen Huang, matagal na niyang narinig ang tungkol sa prestihiyo ng Trinity, kaya natural na hindi siya nang ahas na magpigil, kaya ang labanan ay mahigpit sa simula pa lang. Whoosh! Biglang nawala ang anyo ni Chen Huang, at nang muling lumitaw, nagbago na siya sa libo-libo. Sa libo-libong desolasyon, iisa lamang ang pangunahing katawan, ngunit ang iba pang libong desolasyon ay mayroon ding paraan ng pag-atake. Boom boom boom! Sabay-sabay na bumaril ang libo-libong Chen Huang, lahat ng uri ng malalakas na pag-atake, at agad na umatake tulad ng tatlo ni Yuyu. Biglang, ang tatlo ni Yuyu ay ngumiti ng kakaiba sa kanilang mga mukha ng sabay, at pagkatapos ay ang tatlong tao at anim na kamay ay nag-condense ng tatlong itim na globo ng sabay. Lalamunan ng kapangyarihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalamunan talaga ng tatlong taong ito ang batas. Sa isang iglap, ang atake mula sa langit ay tuluyang nilamon ng itim na bola. Gayunpaman, hindi tulad ng inaasahan ni Yezuan, ang itim na bola ay hindi nawala, ngunit direktang konektado sa isang iglap. Pagkatapos, hindi mabilang na mga pag-atake ang sumiklab ng sabay-sabay, na lahat ay ang mga paraan ng pag-atake na kakalabas lang ni Chen Huang. Sa sandaling ito, ibinalik ang lahat sa Chen Huang. Hindi ang kapangyarihang lemunin ng batas. Nagulat si Yezuan. Ito ay isang pamamaraan pagkatapos ng pagsasanib ng ilang uri ng batas. Dahil sa lakas ng paglamon sa batas, alam ni Yezuan na nilalamon lang niya ang pag-atake. Imposibleng sabihin na mabilis niyang mapapalitan ang pag-atake ng kalaban sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin ng pag-atake ay pag-atake sa kalaban. Boom boom boom! Sa kalangitan, nagkaroon ng hindi mabilang na mga pagsabog. Ang mga pag-ataking iyon na ginamit ni Chen Huang sa pag-atake kay Yuyu at silang tatlo ay ngayon lang umatake ng libo-libong mga clone tulad ng Chen Huang nang mas mabilis kaysa noong dumating sila. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Yezuan. Ang pamamaraang ito ay sobrang-sobra. Ito ay tulad ng pagdaraya. Ang pag-atake ng kalaban ay inaatake, lahat sila ay hinihigop, at pagkatapos ay sila ay kinokontra ang kalaban. Ang pinakamahalagang bagay ay ang counterattack mo lamang pagkatapos mong doblehin ang iyong suporta. Hindi ba ito daye, libo-libo at libo-libong mga clone ang nawasak sa isang iglap, at lumabas na ang pangunahing katawan ay nahuli din sa bantay at umatras. Medyo natakot ang mukha ni Chen Huang sa oras na ito. Kung ma-rebound ng kalaban ang lahat ng atake nila, at kapag rebound sila, pwede rin silang mag-bless, natatakot ako, magugulat ang lahat. Muling nagkaroon ng ideya si Chen Huang na umatras, ngunit hindi niya ito magawa. Pat lang, biglang, ginamit ng tatlo ni Yuyu ang kanilang domain power ng sabay, at isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng domain na lumitaw ay naging isang overlapping na domain. Ibig sabihin, ang tatlong magkakaibang domain ng Yuyu at ng iba pa ay perpektong pinagsama upang bumuo ng bagong domain. Anong Trinidad? Ang pamamaraang ito ay hindi mahuhulaan, kahit na hindi maisip. Sa isang iglap, si Chen Huang ay direktang hinayla ng kapangyarihan ng domain. At halatang napili ang mga field ni Yuyu at ng iba pa. Ang isa ay higit sa lahat upang limitahan ang pag-andar, ang patay na domain. Sa patay na domain na ito, ang banal na kapangyarihan ay ganap na nawala, ang sinumang nakikipaglaban dito ay maaari lamang umasa sa kanilang sariling lakas. At ang pangalawa ay ang pagbabagong buhay, kaharian. Sa larangan ng pagbabagong buhay, hindi lamang maaaring maipanganak ang tagumpay, ngunit maaari ring mabilis na ayusin ang pinsalang natanggap mo. Sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na sa kanilang nasasakupan, ang kaaway ay pinagkaita ng banal na kapangyarihan, ngunit mayroon siyang tagumpay. Ang ikatlong larangan, ang pinakakakaiba, ay naging larangan ng grabidad. Ang batas ng grabidad, maraming ginagamit si Yezuan. Nang talunin ang halimaw na naghahadyos ng espada, umasa siya sa palaso ng batas ng grabidad.
Ngunit ngayong nakikita na ni Yesuan ang gravity field ni Yu at ng iba pa, napagtanto ni Yesuan na napakasimple lang ng paggamit niya ng law of gravity. Sa gravity field ni Yu at ng iba pa, ang gravity ay maaaring manipulahin sa kalooban. Kaiba sa paraan ng gravity law attack ni Yesuan, naglunsad si Yesuan ng gravity attack. Ang pinakasimpleng paglalarawan ay ang malaking pressure mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gayunpaman, ang gravity field na pumutok ng tatlo ni Yu ay maaaring magbago ng direksyon ng arbitraryo ayon sa kanilang sariling kagustuhan, at pataasin o bawasan ang gravity ng isang partikular na lugar ng basta-basta. Halimbawa, kung saan nakatayo si Yu at ang iba pa, ang gravity ay nabawasan sa isang napakababang antas, at kahit isang hininga ay maaaring tanggayan sila ng malayo. Ang posisyon kung saan nakatayo si Chen Huang ay pinipiga ng 10,000 beses ng gravity, at pinipiga ito mula sa lahat ng direksyon, na parang may 6 na pader sa paligid ng katawan ni Chen Huang, na patuloy na pinipiga si Chen Huang. Bukod dito, ang mga kapangyarihan ng tatlong larangan ng batas na ito ay ganap na pinagsama-sama. Muling kumaibot ang sulok ng bibig ni Yesuan. Tungkol sa paraan ng pakikipaglaban ni Yu at ng iba pa, masasabi lamang ni Yesuan na ito ay sadyang masyadong nananakot. Masasabing kahit na si Chen Huang ang kalaban, hindi mapigilan ni Yesuan na malungkot para kay Chen Huang. Ang Chen Huang na ito ay itinuturing ding malas, at hindi inaasahang nakatagpo nito si Yu at ang iba pa. Sa sandaling ito, naisip din ni Yesuan na kung siya si Chen Huang, ano ang mangyayari sa kanilang tatlo laban kay Yu. Ngunit natigilan si Yesuan nang makitang tila wala siyang magawa. Ang tatlo ni Yu ay may kapangyarihan ng isang espesyal na batas ng pagsasanib, kaya kung sila ay umaatake o nagtatanggol, sila ay tulad ng pagdaraya, at sila ay hindi mapaglabanan. Sa katunayan, sa puntong ito, ang resulta ay napakalinaw na. Sa sandaling nahulog si Chen Huang sa kaharian ng tatlo ni Yu, nawalan na siya ng anumang pagkakataong lumaban. Sinusubukan pa rin ni Chen Huang na lumaban, ngunit ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay walang silbi, at kahit na matapos ang pagbaril, ang tatlo lang ni Yu ang gagamit nito para patayin siya. Gusto mong itulak ang mga hangganan ng iyong larangan. Ang kanyang pisikal na lakas ay binawian, at siya ay piniga ng 10,000 beses ng grabidad, kaya't wala siyang paraan upang makatakas sa mga hadlang sa larangang ito. Talagang natarante si Chen Huang sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, isa rin siyang makapangyarihang tao sa marangal na God Emperor Realm, at ang pangalawang pinakamataas na powerhouse sa Demon God Realm na ito. Ngunit ngayon, nakulong ng tatlong middle-level God Emperors ng Kunlun God Realm, wala siyang magagawa tungkol dito. Masasabing isang kahihiyan ito, ngunit hindi niya mabubura ang kahihiyang ito. Tuldok. Shenkyo, mabilis na tapusin ang labanan. Kailangan pa natin ng oras para mag-set up ng mga bitag, maghintay sa pagbabalik ni Qiu, at umasa na magagawa mo ang lahat para mailigtas si Tianlong. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Yesuan at inihayag ang kapalaran ni Chen Huang. Kasabay nito, mabilis ding lumabas ang mga powerhouse ng dalawang angkan sa main hall para suportahan sila. Gusto nilang tulungan ang mga tao sa labas, mabilis na lutisin ang mga gwardya ng dambana, at pagkatapos ay gamitin ang sarili nilang mga tao bilang mga bantay sa dambana. Master Angel, nakahanap ng Secret Realm ang mga subordinate ko, at ang Secret Realm ay ang mga Q people, kung paano haharapin ito. Biglang, isang malakas na lalaki ang lumapit kay Yesuan at sinabi kay Yesuan. Iuutos na sana ni Yesuan ang pagpugot, ngunit biglang huminto, pumunta ka, hulihin ang lahat ng mga kamag-anak ni Qiu, at pagkatapos ay magtakda ng pagbabawal. Marahil ito ay kapakipakinabang sa oras na iyon, para sa iba, patayin mo na lang silang lahat. Malupit ba si Yesuan? Maaaring ito ay malupit, ngunit si Qiu ay isang pang-anim na ranggo na Superior God Emperor. Kung hindi gagamit si Yesuan ng ilang paraan, walang garantiya na matatalo niya siya. Gaano man kalupit o kalupit, magagawa lang ito ni Yesuan. Para sa pangmatagalang kapayapaan ng Kunlun God Realm at Demon God Realm, si Yesuan ay walang mapagpipilian. Kabanata 2512, bumalik si Qiu. Matapos matanggap ang utos ni Yesuan, ang tatlo sa Yu ay hindi na nagpatagal pa, at direktang ginamit ang malakas na kapangyarihan ng domain upang ilunsad ang pinakamalakas na pag-atake sa Chen Huang.
100,000 beses ang gravity. Ito ay isang nakakatakot na puwersa, at sa sandaling ito, kailangang harapin ni Chen Huang ang pag-atake ng 100,000 beses ng gravity. Bilang karagdagan sa 100,000 beses ng gravity, ang 3-in-1 na domain ng Yuyo ay ganap na inalis ang banal na kapangyarihan. Masasabing, ngayon kahit handa si Chen Huang na lumaban, wala siyang lakas. Patuloy na nagpupumigla si Chen Huang, at patuloy na sumabog ang iba't ibang nakakatakot na pag-atake. Masasabing na-encounter din niya ang tatlo ni Yuyu. Kung may ibang tao sa harap ni Chen Huang, napugutan na sila ng ulo. Ang mga nakakabaliw na pag-atake na iyon ay patuloy na direktang na-absorb ni Yuyu at ng tatlo sa kakaibang paraan, at pagkatapos ay naging mga pag-atake at tumalbog pabalik sa Chen Huang. Ang mas malakas na pag-atake ni Chen Huang, mas maraming pinsala ang natamo niya. Pagkatapos ng kalahating oras, desperado na si Chen Huang. Sa ganitong paraan ng pakikipaglaban, walang magawa si Chen Huang. Alam na alam niyang talo siya ngayon. Gayunpaman, hindi gustong mamatay ni Chen Huang. Bilang pangalawang tao sa Demon God Realm, palagi siyang may napakalakas na karapatan. Siya ay may hindi mauubos na kaluwalhatian at kayamanan. Isa na siyang Superior God Emperor. Sa loob ng maraming taon, posibleng malimpasan ng Diyos Emperor at maabot ang mas mataas na antas, kaya ayaw talagang mamatay ni Chen Huang. Tumigil ka, inaamin ko ang pagkatalo, hindi ba ako makakaamin ng pagkatalo? Palibutan mo ako, handa akong ayalay ang mga pira-piraso ng aking pagka-Diyos. Malakas na sigaw ni Chen Huang. Sayang, hindi niya naisip, sino ba naman ang maglalakas loob na kunin ang mga pira-piraso ng kanyang pagka-Diyos. Hindi pa banggitin na para makuha ang kanyang Godhead Shards, kailangan mo ang tatlo ni Yuyu para ilabas ang pagsupil sa domain. Simula noon, natatakot ako na saglit lang, at makakatakas si Chen Huang. Sinasabi ko lang na nakuha ko talaga ang Godhead Shards ni Chen Huang, hindi ba ito ako ang gumagawa ng gulo para sa sarili ko? Si Chen Huang ang pangalawa sa pinakamalakas sa Demon God Realm. Siya ay nagtataglay ng paglilinang ng isang third-grade Superior God Emperor. Kahit sino pa ang makakuha ng kanyang Godhead Shards, matatakot siya kay Miming. Kahit na ang karakter ni Miming ay itinuturing na banayad, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay ang Panginoon ng Diyos, kaya ang mga paraan ay natural na naruroon, kaya walang sino man ang nang-ahas na humingi ng mga fragment ng Diyos. Sino mang maglakas loob na humingi nito ay nililigawan si kamatayan. Sa sandaling ito, sa napakaraming powerhouse sa Kunlun Divine Realm dito, natatakot ako na maging ang pagnanais ni Yeshua na hingi ng mga fragment ng Godhead of the Thousand Desolation ay matatanong. Gawin mo, patayin mo siya ng mabilis. Alam na alam ito ni Yeshua, kaya nag-order siya ng walang pag-aalinlangan. At ang karaniwang pag-iisip ng tatlo ni Yuyu ay napakatalino, at sila ay lubos na tapat kay Miming, kaya natural na hindi sila magdadalawang isip. Marahil ang ilang malalakas na tao ay may lilipat, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang aksyon, maliban kung ayaw niyang mabuhay. Si Chen Huang ay labis na nagsisisi na siya ay pupunta sa pangunahing palasyo ng Diyos ngayon. Paanong hindi niya malalaman ang layunin ng mga taong ito? Hindi ba ang layunin ng Kunlun Divine Realm ay nagpadala ng Trinity upang patayin si Qiu? Umalis si Qiu, iniwan siyang scapegoat, labis na ayaw ni Chen Huang. Sa kasamaang palad, kahit anong isipin niya ngayon, napagdesisyonan na ang kanyang kapalaran. Tuldok. Patay na si Chen Huang, isang makapangyarihang henerasyon sa Demon God Realm. Bilang karagdagan sa Diyos na Panginoon, ang pinakamakapangyarihang Chen Huang sa Demon God Realm ay pinugutan ng ulo ng ganoon. Para mamatay, hindi man lang niya ipinikit ang kanyang mga mata. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yeshua, diretso niyang inalis ang katawan ni Chen Huang. Masasabing para kay Yeshua, ang bangkay ni Chen Huang ang pinakamalaking pakinabang niya. Kung makukuha niyang muli ang bangkay ni Qiu, talagang kikita si Yeshua sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi nang ahas si Yeshua na igarantiya ang 100% ng bangkay ni Qiu. Pagkatapos ng lahat, ang bangkay ni Qiu ay kailangan pang ibalik tulad ng buhay ni Miming. Tungkol sa pagkuha ni Yeshua sa bangkay, walang opinyon ng mga powerhouse. Dapat mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa Thousand Desolate Universe Ring, ngunit kung sino man ang namamahagi nito,
Natatakot ako na hindi ito tatanggapin ng ilang tao. Bagamat katamtaman ang kanyang lakas, nandoon ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, sa mga tuntunin ng merito at gantimpala, sila ay natural na kailangang-kailangan. Sa sandaling ito, ang pagpatay kay Chen Huang, ang lahat ay hindi maaaring magkaroon ng kahit katiting na oras ng pahinga, ngunit mabilis na nagayos. Ang isang kilalang powerhouse ay sunod-sunod na kumilos upang ibalik ang God Lord Palace sa dati nitong hitsura hanggat maaari. At mayroon ding ilang mga tao na nakadamit bilang mga bantay ng dambana, at nakaayos sa iba't ibang lugar sa Lord Palace ng mga Diyos ng demonyong Diyos na kaharian. Nakahanda na ang lahat, para sa mga angka ng Tianlong Drunken Shrimp Clan, gayon din sa mga nasugatan, sadyang inayos ni Yeshua na maging sirang larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa kalaki ang aura ng labanan, ang pagkakaroon ng isang Diyos Panginoon tulad ni Qiuwu ay mararamdaman, kaya sa sandaling ito, mas mabuting mag-set up ng isang Peking Zancheng upang malito si Qiuwu. Ang kailangan ni Yeshua ay hindi talaga para paniwalaan si Qiuwu sa kanyang kaayusan, ngunit para lang mag-alinlangan si Qiuwu saglit, kung ganoon ay sapat na. Sa sandaling si Qiuwu ay hindi nakatuklas kaagad ng abnormalidad at pagkatapos ay nakatakas, kung gayon, ang naghihintay kay Qiuwu ay magiging katulad ng kapalaran ni Chen Huang. Tuldok, tuldok, tuldok. Paano, magkakasya na naman kayong tatlo? Tanong ni Yeshua kay Yuyu at sa kanilang tatlo. Masasabing, sa susunod, sila na lang ang makakaasa. Panginoong Anghel, huwag kang mag-alala, wala akong masyadong suot at luha. Kukunin ko ang Diyos Panginoon ng Demon God Realm, at maaari pa akong lumaban muli. Sisiguraduhin kong ibababa ko ang Diyos Panginoon ng Demon God Realm. Tumango si Yeshua, naalala niya na bago umalis ang hukbo, ipinatawag ni Miming ang tatlo kay Yuyu ng mag-isa, sa takot na binigyan niya sila ng ilang trump card. Kung tutuusin, kung hindi sila nabigyan ng card, hindi sila dapat maging ganoon ka-confident. Ang paghihintay, bagamat ilang oras lang ang paghihintay, ay labis na kinabahan sa lahat. Ang susunod na labanan ay para lamang sa isang tao. Gayunpaman, ang taong iyon ay ang Panginoon ng Demon God Realm, na may walang katulad na malakas na lakas at napakaraming paraan. Masasabing ang susunod na labanan ay maaaring mas matindi kaysa sa nakaraang labanan. Tahimik ding naghintay si Yeshua, hindi niya nilamon ang bangkay ni Chen Huang, at hindi man lang niya tiningnan kung ano ang nasa Chen Huang Chen Kun Ring. Dahil hindi pa ngayon ang tamang panahon. Gayunpaman, ang dapat dumating ay palaging darating. Biglang, may mga pagbabago sa hangin, at dalawang figure ang lumitaw. Gayunpaman, sa sandali ng paglitaw, ang isa sa mga figure ay agad na sumikat sa liwanag, malinaw na nag-iingat. Si Yeshua, nang walang pag-aalinlangan, ay mabilis na sumugod, mag-ulat, Panginoong Diyos, ang Tianlong Drunk Shrimp Clan ay nagtaksil. Sa sandaling ito, si Yeshua ay nagpapanggap na isang sundalo, at siya lamang ang angkop. Dahil sa mga bantay ng dambana ni Qiuwu, imposibleng magkaroon ng isang kawal na may mataas na antas ng makadiyos na paglilinang, at mas hindi posible na magkaroon ng isang sundalo ng kaharian ng Diyos Emperador. Kaya, si Yeshua lang ang gaganap bilang sundalo para sa balitang ito. Oo naman, si Qiuwu ay walang kahit katiting na hinala, ngunit galit na sinabi, ano ang sinabi mo tungkol sa paghihimagsik ng angka ng hipon na lasing sa langit? Oo, Panginoong Diyos, sinabi ng pinuno ng isang sangay ng Sky Drunk Shrimp Clan na ang kanilang patriarka ay pinatay ng Panginoong Diyos, kaya nagtaksil sila. Ang dahilan na ito ay isang bagay lamang na naisip ni Yeshua sa kalooban. Ang ginawa niya ay talagang pigilan si Qiuwu na marinig ang rebelyon ng Drunk Shrimp Clan sa langit, at papatayin niya si Tianlong para mailabas ang kanyang galit. Kabanata 2513 Wasaki ng buong pamilya mo. Oo nga, nang marinig ito, direktang sinampal ni Qiuwu si Tianlong na lumilipad, at si Tianlong ay orihinal na ipinadala para akayin si Qiuwu, kaya natural na alam niya kung ano ang nangyayari dito. Sa sandaling ito, naiintindihan ko rin ang intensyon ni Yeshua. Sa makatuwid, walang pagtutol sa sampal ni Qiuwu, at sinadya niyang ginamit ang lakas ng sampal na ito para mabilis na makatakas sa malayo. Hindi akalain ni Qiuwu na ang kanyang sampal ay ang swerte na hindi maisip ni Tianlong. Ang sampal na ito ay masasabing nagligtas sa buhay ni Tianlong. Boom! Sa isang malakas na putok,
si Tianlong ay direktang nabasag sa isang palasyo, at isang ulap ng usok ang napukaw sa isang iglap. Kasabay nito, malakas na sumigaw si Ye Zuan, "Gawin mo!" Hindi man lang naisip ni Qiuwu kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, nakikita niya ang lakas ni Ye Zuan. Imposible para kay Qiuwu na magbantay laban sa gayong sundalo. Nang marinig si Ye Zuan na sumisigaw, hindi nag-react si Qiuwu. Ngunit pagkatapos, isang patlang ang direktang tumakip sa kanya. Ito ang Trinity Domain ng UU-3. Sa katunayan, ang tatlo ni UU ay palaging nagtatago sa palasyo, nagpapanggap din bilang mga sundalo, ngunit dahil naakit si Qiuwu kay Ye Zuan, hindi niya ito napansin. Sa sandaling ito, natapos na ng tatlo ang kanilang pagsasanib at naglunsad ng pag-atake. "Dam, isa kang taksil." Galit na galit si Qiuwu at inatake si Ye Zuan ng isang casual na suntok. "Mag-ingat ka, Anghel. Mag-ingat ka, matanda." Ding, sirena, sirena, ang host ay nasa ilalim ng nakamamatay na pag-atake. Sa isang iglap, hindi mabilang na boses ang tumunog sa mga tainga ni Ye Zuan. Kasunod ng prompt ng system, ang Shenmue Sword Attendant ay nagpakita na sa tabi ni Ye Zuan, at sumugod patungo sa pag-atake ni Qiuwu. Ito ay walang silbi. Ang Shenmue Sword Attendant, na may malakas na depensa, ay hindi man lang napigilan ang pag-atake ng kalahating punto. Sa sandaling ito, sa tabi ni Ye Zuan, ang Eternal Realm ay binuksan ng sistema, at kasabay nito, mayroon ding batas sa pagtatanggol. Boom! Nabasag ang lupa, at si Ye Zuan ay direktang binaril sa lupa ng suntok na ito. Ang mabangis na magma ay tumalsik sa isang iglap. Nang dumating ang pag-atake, ang walang hanggang kaharian ay agad na nabasag, at ang imahe ng Dharma ay agad na nabura. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong walang hanggang domain, at ang paglaban ng batas, hindi bababasa, hayaan si Ye Zuan na maggarantiya ng isa. Panginoong Anghel, nang makitang kinuna ng larawan si Ye Zuan sa ilalim ng lupa, ilang malalakas na tao ang natural na sumugod pababa. Si Ye Zuan ay isang anghel. Kung bumagsak si Ye Zuan, natatakot ako na kahit na matapos nila ang misyon na ito, hindi lang sila mabibigo, kundi mapaparusahan din sila. Sa kabutihang palad, bagamat napuno ng dugo si Ye Zuan, natisod siya sa kanyang mga paa. "Ayos lang ako, papatayin ko ang Panginoon ng True Demon God Realm ng buong lakas ko." Patuloy na umaagos ang dugo ni Ye Zuan mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit wala siyang masyadong pakialam, at direktang nagutos. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagulat, maging si Qiuwu, ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm, ay nakadilat sa oras na ito. Isa lamang siyang mababang Diyos, ngunit nagawa niyang tumanggap ng isang suntok mula sa nakatataas na Diyos na Emperador at hindi mamatay. Isa lang itong pantasya, kung hindi mo nakikita ng sarili mong mga mata, sino ang maniniwala? Labag lang ito sa sentido komun. Alam na alam ni Qiuwu ang kanyang puso, kung gaano kalakas ang kanyang galit na sampal, hindi pa banggitin ang isang maliit na mababang Diyos, kahit isang pangsyam na ranggo na pinakamataas na antas na Diyos ng rurok, talagang walang pagkakataon na mabuhay siya. Gayunpaman, buhay si Ye Zuan. Maging ang mga physical injuries ay napakabilis pa rin ng paggaling. Sa sandaling ito, kahit na si Qiuwu ay nakulong sa domain ng tatlong tao ni Yu, hindi siya masyadong nag-aalala, dahil nakita na niya na ang tatlong taong ito ay middle-level God Emperors lamang. Sa oras na ito, talagang may oras pa si Qiuwu para tanungin si Ye Zuan, "Sino ka?" Si Ye Zuan ay nasuspine sa himpapawid, at sa tabi niya, 12 ng malalakas na lalaki ang nagsakripisyo ng kanilang mga magic weapon at binantayan siya ng mahigpit. "Ako ang Kunlun God Realm, ang Anghel ng God Realm, ang Law Envoy ng God Realm, ang Jido ng 9 Directions at 60,000 Realm, Ye Zuan." Anong mahabang pangalan, ugong, isang mababang antas na Diyos, kahit na nang ahas na pangunahan ang isang tao na pumatay sa Panginoon? Naiinip ka ba? Tumingin si Qiuwu kay Ye Zuan na may panghahamak at galit sa kanyang mga mata. Ang mga tao mula sa Kunlun God Realm ay nang ahas na salakayin ang kanyang Demon God Realm, at nagtakda pa ng isang ambush ng direkta sa God Lord Palace. Biglang naisip ni Qiuwu si Chen Huang ay isang Diyos, bakit hindi mo ito nakita? Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang katawan ni Qiuwu ay sumabog na may napakalakas na puwersa, na lumabas na madaling labanan ang 10,000 beses na grabidad sa Trinity.
at nasa mood pa ring magtanong tungkol sa iba pang bagay. Gaya ng inaasahan sa Panginoon ng Diyos, ang pamamaraang ito ay hindi maisip. Pagkatapos ng lahat, si Chen Huang ay isa ring third-grade high-ranking God Emperor. Kung ikukumpara kay Qiu Wu, mas mababa lamang siya sa 3 ranggo, at namatay siya sa ilalim ng 10,000 beses ng gravity na ito. Ngunit maaaring pumikit si Qiu Wu, ito ang puwang. Tuldok tuldok tuldok. Siya ba ang pinag-uusapan mo? Casual na pinakawalan ni Yezuan ang katawan ni Chen Huang, at pagkatapos ay mabilis itong binawi. Nagulat si Qiu Wu nang makita niya ang katawan ni Chen Huang. Si Chen Huang ay ang Demon God Realm, ang pinakamalakas maliban sa kanya, ngunit ngayon, siya ay pinugutan na ng ulo. Tila hindi niya inaakala ang mga taong nasa harapan niya. Kaya incompetent. Qiu Wu, kung mahuli ka ngayon, maaari kong iligtas ang iyong angkan, kung hindi, lahat ng iyong angkan ay ililibing kasama mo. Biglang kumislap ang sinag ng liwanag, at pagkaraan ng ilang sandali, direktang lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Mga 3 o 4 na libong miyembro ng pamilya ni Qiu Wu ang direktang inaresto. Ito ang lahat ng malalapit na kamag-anak ni Qiu Wu, kabilang ang mahigit 1,600 na asawa ni Qiu Wu, at higit sa 1,900 anak, pati na rin ang mga kapatid ni Qiu Wu. Sa sandaling ito, lahat sila ay dinala dito. Tumingin doon si Qiu Wu, at mas lumakas ang galit sa kanyang mga mata. Ang lakas ng loob mo. Napaungol ng malakas si Qiu. Ngunit ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, hayaan siyang tingnan kung maglakas loob tayo. Sa utos ni Yezuan, isang malakas na lalaki ang direktang bumaril, hindi bababa sa daan-daang tao ang napatay sa suntok na ito, at masasabi pa nga na wala ng mga buto. Paano, ngayon tayo maglakas loob? Mahinang tanong ni Yezuan. Anak, hayaan mo na sila, kaya kitang patayin, kung hindi, sisirain ko ang buong pamilya mo. Tumingin si Yezuan kay Qiu Wu at walang pakialam na sinabi, oo, ngunit bago iyon, ang iyong buong angkan ay kailangang mawala, mahulog o mamatay, pumili para sa iyong sarili. Damn, human boy, sa tingin mo ba na ang paggamit sa kanila ay magpapasakop sa akin? Ako ang Panginoon ng Demon God Realm. Habang ako ay nabubuhay, maaari akong magkaroon ng maraming asawa at mga anak gaya ng mayroon ako. Malakas na sabi ni Qiu. Kung ganoon, wala nang silbi ang panatilihin ng mga taong ito, patayin mo sila para sa akin. Hindi talaga inaasahan ni Yezuan na ang mga taong ito ay talagang magpapasakop kay Qiu Wu. Ang gusto ni Yezuan ay hayaan ang mga taong ito na pasiglahin si Qiu Wu at sirain siya kapag nakikipaglaban. Sa makatuwid, ang mga taong ito, sa katunayan, sa simula, hindi pa handa si Yezuan na bumitaw. Kahit na bumalik si Qiu Wusheng, papatayin sila ni Yezuan. Putulin ang damo para maugat. Kung bibitawan ni Yezuan ang alinman sa kanila, aabutin ng libu-libong taon bago magkaroon ng bagong rebelyon. Sa pagkakakilanlan ng mga taong ito, madali silang makahanap ng suporta sa Demon God Realm at maglunsad ng digmaan laban sa Kunlun God Realm. Kabanata 2514, dumating si Miming para tumulong. Kahit na, hanggat ang ilan sa kanila ay nabubuhay, kahit na sila mismo ay walang ginagawa, may mga tao mula sa Demon God Realm na gagamit sa kanila bilang dahilan upang maglunsad ng rebelyon. Kahit na ang Kunlun God Realm at ang Demon God Realm ay pagsamahin, hindi may iwasang magkaroon ng bloodbath. Ito ay nakasalalay na sa pagkakataong ito sa Demon God Realm, ang dugo ay dadaloy sa mga ilog. Ito ay isang bagay na hindi maaaring baguhin ng sinuman, at ito rin ay isang bagay na dapat gawin. Ang pagpatay ngayon ay ang pagpatay ng mas kaunti sa hinaharap. Tuldok tuldok tuldok. Huwag. Sa huli, si Qiu Wu ay hindi isang cold-blooded at walang awa na tao. Kahit na tulad ng sinabi niya, maaari siyang magkaroon ng maraming asawa at anak. Hanggat gusto niya, sa sandaling ito, lahat sila ay pinugutan ng ulo ni Yezuan sa kanyang harapan, at si Qiu Wu ay baliw na. Gusto kitang mamatay. Gusto kong lipulin ang lahi mong tao. Boom! Biglang bumalik si Qiu Wu sa kanyang katawan. Ito ay isang itim na dragon, isang mutated na itim na dragon. Kahit na ang katawan ni Qiu Wu ay isang itim na dragon, mayroon itong isang pares ng mga pakpak, at ang mga sungay ng dragon ay hindi isang pares, ngunit 6 na pares.
Sa kanyang katawan, ang itim na enerhiya ay nalilito, at ang mga itim na kaliskis na sumasalamin sa liwanag ay nagpapakita ng kanyang malakas na depensa. Patayin mo siya. Naglabas din ng utos si Yezuan. Ang lakas ni Kyuo ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Umuungol. Matapos maging pangunahing katawan ni Kyuo, agad siyang nagpakawala ng nakakatakot na Dagandong. Ang Dagandong ay tila may isang uri ng kaakit-akit na kakayahan, at ito ay napakalakas na talagang paulit-ulit nitong hinaypan ang mga tao. Para bang nag-iba ang langit. Sa kalangitan, sunod-sunod na walang laman na mga bitek ang patuloy na lumitaw, at sa lupa, ang buong Divine Master Palace ay naglaho sa Dagandong na ito. Masasabing kung walang mga paghihigpit sa paligid nito, karamihan sa lungsod na ito ay mawawasak sa pamamagitan ng Dagandong. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos, isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Yezuan na mag-alala, kaya ba talaga ni Yuyu at silang tatlo na ibagsak itong Kyuo? Nakakatakot ang malakas na lakas ni Kyuo. Sa sobrang nakakatakot na lakas, kaya ba itong harapin ni Yuyu at silang tatlo? Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pag-asa ng lahat ay maaari lamang aipin kay Yuyu at sa iba pa. Hindi pa banggitin si Yezuan, kahit ang mga powerhouse sa Divine Emperor Realm ay hindi makakatulong sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ni Kyuo ay masyadong malakas. Kailangan ninyong mamatay lahat. Gusto kong ilibing ang buong sangkatauhan ninyo kasama ng aking mga tao. Isang nakakatakot na boses ang narinig. Matapos maging pangunahing katawan si Kyuo, mas lumakas ang tunog. Biglang nagsama-sama si Yuyu at silang tatlo at sumigaw kay Yezuan, Panginoong Anghel, mangyaring gamitin ang iyong dugo para bumuo ng teleportation array at ipatawag ang Panginoong Diyos na dumating. Natigilan si Yezuan. Ang dugo ko. Hindi nag-aatubili si Yezuan na ibigay ang dugong ito. Ang tinatawag na paggamit ng dugo upang bumuo ng isang teleportation array ay hindi nangangahulugan na ito ay talagang kinakailangan na gumamit ng dugo upang ilarawan ang lahat, ngunit kailangan lamang ng dugo bilang isang panimula. Gayunpaman, ang alam ni Yezuan ay ang pagbuo ng teleportation array na may dugo at pagkatapos ay hayaan ang ibang tao na mag-teleport ay nangangailangan ng espesyal na blood induction, o iba pang espesyal na kondisyon. Hindi alam ni Yezuan kung kailan sila ni Miming ay nagkaroon ng ganoong kakayahan sa pakiramdam. Nang marinig ang tanong ni Yezuan, ang pinagsama-samang pag-iisip ng tatlong tao ni Yuyu ay humimok, Panginoong Anghel, huwag mag-alinlangan, si Kyuo ay masyadong makapangyarihan, at may natatanging pagpapala ng Diyos na Panginoon, ang mahigpit na pagkakahawak ay hindi isang kalaban, pakiusap lamang na ang Panginoong Diyos ang gagawa nito, at tayo ay mananalo. Labis na naguluhan si Yezuan, ngunit dahil sinabi ni Yuyu at nilang tatlo iyon, tiyak na may katotohanan ito. Hindi kaya nagtakda si Miming ng ilang mga paghihigpit sa kanya. Gayunpaman, wala siyang kahit katiting na abnormalidad, at kahit ang sistema ay hindi ito napansin. Ano ang tawag dito? Si Yezuan ay labis na naguguluhan habang inaayos ang porma sayon. Sa sandaling ito, naglunsad ng pag-atake si Q. Wu. Masasabing napigilan at nabugbog ang makapangyarihang Yuyu Trio. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Trinity ay nagtataglay ng maraming espesyal na mahiwagang kapangyarihan, at si Miming ay hindi nagbigay sa kanilang tatlo ng ilang espesyal na sandata ng mahika, natatakot ako na silang tatlo ay hindi na makakapit. Sa pagdududa, sa wakas ay inayos ni Yezuan ang pagbuo. Nakumpleto ang formation, ngunit hindi na kailangan pang i-activate ito ni Yezuan, at ang liwanag ay sumisikat na. Alam ni Yezuan na ito ay dahil naramdaman ni Miming ang sitwasyon dito. Ang liwanag ay kumikinang, ito ay isang matingkad na ekspresyon na sumasaklaw sa dalawang Diyos. Natatakot ako, ang isang malakas na tao lamang tulad ni Miming ang makakagawa nito ng napakadali. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw na si Miming sa hanay ng teleportasyon. Tingnan ang Diyos Panginoon, lumuhad ang lahat para salubungin sila. Kinukwenta na lumuhad na ang mga sugatang sundalo at ang mga tao mula sa Drunken Shrimp Clan. At tanging si Yezuan lang ang nakatayo. Hindi dahil sa pagiging bastos ni Yezuan, ngunit natuklasan niya na may isang misteryosong puwersa ang pumalibot sa kanya, kaya hindi siya makaluhad. Nasasaktan ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang unang pangungusap ni Miming pagkatapos lumitaw ay hindi ang pagtatanong tungkol sa sitwasyon sa larangan ng digmaan,
o kahit natingnan ang labanan sa panig ni Qiu, ngunit ang pagtatanong sa pinsala ni Yezuan ang may pag-aalala. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-aalala, maayos ang ministrong ito. Sumagot si Yezuan na masasabing tama ang kanyang sagot, ngunit ipinakita ni Miming ang hindi kasiya siyang tingin sa kanyang mukha. Mula ngayon, ikaw at ako ay hindi na kailangang magkahati-hati, hintayin mo ako dito, tatanggalin ko muna ang masamang dragon. Lalong naguguluhan si Yezuan sa mga sandaling ito, ano ang nangyari, ano ang pakiramdam, tila nagbago ng tao si Miming. Gumalaw ang figure ni Miming at agad na nawala. Nang muli siyang lumitaw, nasa tabi na siya ni Qiu. Ikaw pala, God Lord of Kunlun God Realm, naglakas loob kang pumunta sa Demon God Realm ko, hindi ka ba natatakot sa parusa? Parusahan? Anong parusa? Natarante si Yezuan kaya bigla niyang naalala ang isang katotohanan, iyon ay gaano man kalakas ang digmaan sa pagitan ng dalawang Diyos, ang mga Diyos ng dalawang Diyos ay hindi papasok sa teritoryo ng bawat isa. Sa karamihan, magkikita sila sa larangan ng digmaan ng mga Diyos. Kung dati, ang sitwasyong ito ay hindi magdudulot ng anumang pagdududa, ngunit nang marinig ko ang salitang parusa na sinabi ni Qiu, kailangan kong pag-isipan ito, anong uri ng kapangyarihan ang maaaring parusahan ng Diyos na Panginoon. At dahil lang iniwan ng Diyos na Panginoon ang kanyang sariling Diyos realm at pumunta sa ibang God realm, siya ay parurusahan. Ang bagay na ito, kahit na ano, ay kakaiba. Tuldok. Tumingin si Miming kay Qiu na walang lungkot o saya sa kanyang mukha, ngunit sinabing, sinaktan mo siya, nandito ako, hindi ako mapaparusahan. Ano ba? Siya ba ang kapartner mo? Imposible, paanong ang baba ng lakas niya? Tsaka, pumunta siya dito ng personal, imposible. Biglang pinandilata ni Qiu si Yezuan, ngunit lalo nitong ikanalito si Yezuan. Ano ang kinalaman sa kanya kapag nag-uusap ang dalawang Diyos tungkol sa mga bagay-bagay? Napakabait ng Qiu na ito, bakit tinatitigan niya ang sarili niya? Okay, oras na para matapos. Mula ngayon, ang Demon God Realm ay pamamahalaan ng aking Kunlun God Realm. Sa pangungusap na ito, nakita kong ikanaway ni Miming ang kanyang kamay, at sabay na nawala sina Qiu, Miming, at Yuyu. Kabanata 2515 ang alikabok ay tumira. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na pumasok sila sa ibang espasyo o isang espesyal na lihim na kaharian para makipaglaban. Dahil ang pakikipaglaban dito, ang kapangyarihan ng dalawang Diyos ay sobrang nakakatakot, hindi may iwasang mauwi sa pagkawala ng buhay. Natatakot ako na kung hindi sila umalis, ang mga nilalang sa paligid nitong Demon God Realm God's Palace, kahit man lang sa 1,000 kaharian, ay masisira sa isang iglap. Ang resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang Diyos ay higit pa sa maiisip ng mga ordinaryong tao. Lord Angel, ano ang dapat naming gawin? Nang makitang umalis muli si Miming, ang mga powerhouse ay maaari lamang magtanong muli kay Yezuan, naghihintay sa kaayusan ni Yezuan. Nag-isip sandali si Yezuan, at pagkatapos ay nagsabi, halika, buksan ang Main God Battlefield Teleportation Formation sa God Lord Palace ng Demon God Realm, at alisin ang matigas ang ulo na elemento ng buong Demon God Realm sa lalong madaling panahon ayon sa orihinal na plano. Oo, natanggap ng mga powerhouse ang utos at agad na pumunta sa teleportation formation. Nang dalhin ni Yezuan ang mga powerhouse na ito, ang Kunlun God Realm ay naghahanda, at hindi mabilang na mga sundalo ang nagtipon, naghihintay lamang sa sandaling ito. Sa sandaling ibagsak nila ang Diyos na Panginoon ng Demon God Realm, pangungunahan ng malalakas na lalaki ang kanilang mga sundalo upang simulan ang paglilinis sa buong Demon God Realm. Ayon sa mga tagubilin ni Yezuan, ililigtas nila ang lahat ng lahi ng tao sa Demon God Realm, at kasabay nito, papatayin nila ang lahat ng puwersa ng paglaban. Kung wala ang utos ng Diyos na Panginoon, masasabing ang Demon God Realm ay mabubura lamang ng Kunlun God Realm. Ngunit si Yezuan mismo, sa ilalim ng proteksyon ng daan-daang powerhouse, ay nanatili sa palasyo ng Diyos na ito, naghihintay sa pagbabalik ni Miming, at kasabay nito, siya rin ang nag-utos sa pangkalahatang sitwasyon. Ang isang grupo ng mga elite na sundalo ay patuloy na ipinadala, at kapag sila ay dumating, sila ay ipapadala kaagad. Sa pagkakataong ito, kabuoang 300 bilyong sundalo ang ipinadala mula sa Kunlun Divine Region.
Ang 300 bilyong sundalong ito ay ang kapangyarihang linisin ang buong Demon God Realm. Siyempre, pagkatapos makumplito ang pag-aayos, bilang karagdagan sa pag-iiwan ng 10 bilyong garrison, ang iba ay babalik sa Kunlun God Realm. Kung wala ang utos ni Qiu, at dahil ang 8 dakilang Diyos ay nabura lahat, masasabing ang Demon God Realm ay wala man lang kahit anong disenteng pagtutol. Kahit na sa buong digmaan, ang Demon God Realm ay hindi nag-condense ng isang hukbo ng higit sa 1 bilyong tao. Nilabag ang mga lungsod, isa-isang winasak ang mga lihim na kaharian, at isa-isang pinatay ang matitigas na grupong etniko. Ang digmaan ay tumagal ng 30 taon. Makalipas ang 30 taon, ang buong Demon God Realm ay maaayos na. Hindi na bumalik si Miming, ngunit pansamantalang mapapamahalaan ni Yesuan ang 2 banal na kaharian. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang pinakamarangal na tao sa 2 banal na kaharian. Si Tianlong ay mapalad na nakaligtas, ngunit sa nakalipas na 30 taon, dinala niya ang kanyang angkan upang makipaglaban at nakipagtulungan sa mga aksyon ni Yesuan, dahil ang Tianho ay nakanonize ni Yesuan bilang bagong Diyos ng Demon God Realm. Ang paghihintay na ito ay 100 taon. Sa katunayan, ayaw ni Yesuan na maghintay ng ganito. Ang 100 taon ay talagang masyadong mahaba para kay Yesuan. Sa araw na ito, si Yesuan ay nangangasiwa ng mga gawain sa pangunahing bulwagan, ngunit nakarinig ng malakas na ingay mula sa labas. Mabilis na lumabas si Yesuan, ngunit nakita niya na nahulog talaga ang katawan ni Qiu sa labas ng bulwagan. Lumabas na sina Miming at Qiu ay talagang pumasok sa isang espesyal na lihim na kaharian. 3 araw lang silang nag-away sa Secret Realm, pero 100 taon na ang nakalipas sa God Realm Continent. Direktang inalis ni Yesuan ang katawan ni Qiu, dahil alam niyang simula nang itapon ni Miming ang katawan, napatunayan na nito na hindi interesado si Miming sa katawan ni Qiu. Matapos ang 100 taon ng pagkaantala, ang kaharian ni Yesuan ay hindi man lang umunlad kahit kaunti. Hindi magiging magalang si Yesuan sa bangkay na ito ni Qiu. Nang bumalik si Miming, natural na ibinigay ni Yesuan ang autoridad ng anghel ng mga Diyos. Sa nakalipas na 100 taon, ang pinakamaraming bagay na ginawa ni Yesuan ay imbestigahan ang kinaroroonan ni Luoluo. Iyon ay, ang 9 paths ng banal na anak ng Demon God Realm. Gayunpaman, mayroon lamang isang resulta, iyon ay, si Luoluo ay wala sa Demon God Realm. May 3 posibleng lugar. Ang una ay ang ancestral land ng Demon God Realm. Ang pangalawa ay isang lihim na kaharian na tinatawag na Illusory Cave. Ang pangatlo ay ang maalamat na lupain. Sa sandaling bumalik si Miming, ibinigay ni Yesuan ang kanyang mga karapatan at umalis sa God Lord Palace ng Demon God Realm nang walang pag-aalinlangan. Sa nakalipas na 100 taon, kailangan ni Yesuan na maging responsable para sa 2 bilyong trilyong nilalang sa God Realm, kaya hindi niya hinanap si Luoluo. Ngunit ngayong bumalik na si Miming, natural na gagawin ni Yesuan ang sarili niyang bagay. Hindi napigilan ni Miming si Yesuan, o nagtanong pa. Gayunpaman, hindi inalis ni Miming ang angel status token ni Yesuan. Hindi gaanong makontrol ni Yesuan. Anyway, bumalik na si Miming, para makaalis na siya. Sa katunayan, sa nakalipas na 100 taon, ilang beses gustong umalis ni Yesuan. At ngayon, oras na sa wakas. Ang unang layunin ni Yesuan ay ang ninuno ng Demon God Realm. Ang lupaing ninuno ay medyo espesyal. Ito ay itinuturing na banal na lupain ng Demon God Realm, at sino man mula sa Demon God Realm ay maaaring makapasok sa kalooban. Sa simula, nagpadala lamang si Yesuan ng malalakas na tao upang aisil ang lupain ng mga ninuno, at hindi pa dalos-dalos na nagpadala ng mga tropa para pumasok. Matapos lisanin ang palasyo ng Diyos, hindi na nagdalawang isip si Yesuan. Sa simula, binantayan siya ng 2 tao mula sa God Realm, at walang panganib, kaya hindi niya nilamon ang bangkay ni Chen Huang. Ngunit ngayon, hindi na maghihintay si Yesuan. Ito ang mga bangkay ng 2 Superior God Emperor Realm Powerhouses. Sa kanilang Chen-kun rings, anong uri ng mga sorpresa ang maaari nilang dalhin kay Yesuan? Tahimik na nag-isip si Yesuan sa kanyang puso, at sa parehong oras, nagsimulan na siyang lumamon. Ang kinain ni Yesuan sa sandaling iyon ay ang bangkay ni Chen Huang, at para sa Chen Kunring, hindi niya ito nilamon. Ding, ang sistema ay nagudyok,
ang host ay nakalusot. Sa kasalukuyan, ang 9th rank inferior god Venerable Realm. Nakakabaliw na pag-upgrade, ang bilis ng pag-upgrade na ito ay lampas sa imahinasyon ni Yezuan, ngunit ito ay nasa inaasahan ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nilunok niya ang isang superior god emperor. Halika muli, sa pagkakataong ito, lamunin ang bangkay ng Panginoon ng Demon God Realm. Pagkatapos ay kumaway si Yezuan at direktang nilunok ang katawan ni Qiwu. At paparating na ang mga prompt ng system. Ding, nag-prompt ang system, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang ikasyam na baitang ay nasa Middle God's Realm. Ikasyam na antas. Gaya ng inaasahan sa katawan ng isang Diyos, nakakatakot lang ang bilis ng pag-upgrade na ito. Bukod dito, iniisip pa nga ni Yezuan na may limitasyon ng pag-upgrade, kung hindi, maaaring magmadali si Yezuan sa mababang kaharian ng God Emperor sa isang hininga ng hindi nilalamon ang mga bangkay ng dalawang high-level God Emperors. Gayunpaman, nasisiyahan na si Yezuan na makakapasok sa 9th rank Middle God's Realm sa isang hininga. Tutal, sa kanyang mga kamay, mayroon pa ring dalawang universe ring na hindi pa nilalamon. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling tumunog ang system prompt. Ding, hinihimok ng system ang host na lamunin ang bangkay ng Lord of the Demon God Realm para makakuha ng mga espesyal na katangian na pinagpala ng God Realm. Maaaring pagpalain ng God's Domain Blessing, isang espesyal na katangian na natatangi sa Panginoon ng Diyos, ang swerte ng domain ng Diyos sa kanyang sarili. Kung ang lahat sa God Realm ay naniniwala sa Panginoon ng Diyos, maaari din silang magsimulan ng isang espesyal na kasanayan sa paniniwala. Bahagyang sumimangot si Yezuan, pagpapala ng domain Chilok ng Diyos. Hindi nakakagulat na ang Qiwu ay may napakalakas na lakas. Kabanata 2516 na Ancestral Realm, Back to Ancestral Beasts. Nakakalungkot lang na nakuha ni Yezuan ang blessing ng swerte sa God Realm dahil nilamon niya si Qiwu, kaya parang hindi ito masyadong perpekto. Kung wala na, imposibleng umasa sa mga tao sa Demon God Realm na maniwala sa kanyang sarili, kaya, ang tinatawag na faith cultivation ay walang kinalaman kay Yezuan. Sa katunayan, sa puso ni Yezuan, naisip din niya na ang tinatawag na pagpapala ng God's Domain Chilok ay medyo katulad ng sariling lumalamon na espasyo ni Yezuan. Lumawak lang ng husto. Nakakalungkot na hindi si Chen Huang o si Qiwu ang napatay ni Yezuan, kung hindi, makakakuha siya ng hindi mabilang na mga gantimpala. Gayunpaman, hindi gaanong sakam si Yezuan, at kung mapapabuti niya ang napakaraming antas, nasisiyahan na si Yezuan. System, uriin ang mga mapagkukunan sa dalawang Qiankun ring, at piliin ang mga kapakipakinabang, at lulunukin ko ang mga walang silbi. May ritmo pa ba si Yezuan na patuloy na pahusayin ang kanyang kaharian? Na-promote siya sa ikasyam na ranggo na middle level na Diyos sa isang hininga. Ang ganitong nakakatakot na bilis ng pag-upgrade ay hindi na maisip para sa hindi mabilang na mga tao. Patuloy ba ang pagpapaalala ni Yezuan na ang kaharian ay hindi matagumpay? Ding, matagumpay ang pag-uuri ng mga mapagkukunan, binabati kita sa host, nakakuha ka ng 3 treasured resources. Mahalin ang mga mapagkukunan, ano ito? Naturally, hindi ito isang simpleng bagay na maaaring mag-prompt sa system, ngunit si Yezuan ay napaka-curious pa rin kung ano ang maaaring i-prompt ng system na mag-isa, at pinahahalagahan pa rin niya ang mga mapagkukunan. Binuksan ni Yezuan ang Qiankun ring at agad itong tiningnan. Walang natuklasan, ang system na nakalista ng hiwalay ay isang tableta, isang lamp, at isang fan. System, tuklasin ang 3 bagay na ito, hawakan ang mga ito upang makita, sila ay mga banal na bagay. Itinuro ni Yezuan ang system, at pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang prompt ng system. Ding, nag-uudyok ang system, tukuyin ang target, hindi kilalang dragon egg. Hindi kilalang dragon egg. Sa madaling salita, mid-detect lang ng system na ang itlog na ito ay dragon egg, pero anong klaseng dragon egg ito, pero hindi nito alam. Ding, sinenyasan ng system na mapipisa lamang ng host ang dragon egg na ito sa pamamagitan ng mga paniniwala at paglalagay ng banal na kapangyarihan o kapangyarihan ng batas. Ano? Ito ay lumiliko na ito ay kailangang hatch na may halaga ng pananampalataya, banal na kapangyarihan, at kapangyarihan ng batas. Talaga bang magical ang dragon egg na ito? Tsaka anong klaseng dragon siya?
Posible kaya na siya ay inapo ni Qiu. Si Yezuan ay may hindi mabilang na pagdududa sa kanyang puso, ngunit hindi siya makakuha ng sagot dahil walang makakasagot sa kanya. Sa pagtapon ng Dragon Egg, wala nang oras si Yezuan para mapisa ito ngayon. Casual na naglabas si Yezuan ng isa pang item, isang lang. At least, mukhang lang. Ding, sinenyasan ng system na ang itinalagang target ay isang espesyal na item ng pagkakakilanlan. Kung mayroon kang item na ito, ikaw ang order. Gumawa ng order. Ano ito? Si Yezuan ay labis na naguguluhan. Hindi kaya ganoon lang ang gamit ng lang na ito para patunayan ang kanyang pagkatao. System, ano ang silbi nitong lang? Ding, siniprompt ng system na ang lang na ito ay isang communication gourd. Sa pamamagitan ng gourd na ito, ang host ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga order, o mag-imbestiga ng ilang bagay. Ano ba, imbestigahan ang mga bagay-bagay, makipag-ugnayan sa iba pang order. Nilalaro ni Yezuan ang lang na ito sa kalooban, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin. Tila ang bagay na ito ay maaari lamang itapon pansamantala tulad ng Dragon Egg. Sa huli, sa wakas ay kinuha ni Yezuan ang pamaypay, iniisip sa kanyang puso na may dalawang kakaibang bagay na lumitaw, at hindi pa ito magagamit ni Yezuan. Hindi siya naniwala, at ang huling ito ay pareho. System, kung gayon ano ang silbi ng bagay na ito? Ding, ang system ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang Chankun Promise Fan, ang fan na ito ay naglalaman ng isang malayang lihim na kaharian. Isang tagahanga, isang lihim na kaharian. Binal ika ni Yezuan ang Chankun Promise Fan, ngunit ang kanyang puso ay nabigla at hindi maipaliwanag. Sa lihim na kaharian, hindi mabilang na beses na niyang napuntahan si Yezuan, at marami na siyang nakita, ngunit lalo pa niyang nakita ito, hindi pa niya ito narinig. Ang isang tagahanga ay isang lihim na kaharian. Dapat mong malaman na dahil ito ay tinatawag na isang lihim na kaharian, ang panloob na espasyo ay natural na napakalaki, at dapat din itong magkaroon ng buhay na tirahan. Gayunpaman, may isang lihim na kaharian na nakatago sa isang fan, at hindi pa rin maintindihan ni Yezuan ang misteryo. Kapag iwinagayway niya ang lihim na kaharian sa kanyang kamay anumang oras, nagsilang pa si Yezuan ng isang walang katotohanang kaisipan. Casual siyang kumaway, umikot ba ang mundo sa secret realm? Siyempre, naisip lang ito ni Yezuan. Ang Chankun Promise Fan na ito ay medyo kawili-wili, at sa parehong oras, ito ay medyo hindi maintindihan ni Yezuan. Kasabay nito, naisip din ni Yezuan kung anong uri ng powerhouse ang kailangan para makagawa ng ganoong fan. Isang tagahanga, isang lihim na kaharian. Huwag mag-atubiling makipaglaro sa isang mundo. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Yezuan na medyo nobela. Tatlong bagay ang itinuturing na tapos na. Ngunit sa puso ni Yezuan, palagi niyang nararamdaman na may mali. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, hindi niya maisip kung ano ang mali. Sa desperasyon, sa wakas ay naglakad si Yezuan patungo sa lupain ng mga ninuno. Dahil hindi mo ito naiintindihan, kung gayon ay huwag mo munang isipin ang tungkol dito, at hintayin ang oras na darating, pagkatapos ang lahat ng iyong mga pagdududa ay natural na malulutas. Kung ito man ay ang hindi kilalang Dragon Egg, o ang Chankun Promise Fan sa kamay ni Yezuan, o ang lam na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan sa anumang pagkakasunod-sunod. Isang araw, malalaman ni Yezuan ang lahat. Para sa sandaling ito, mas mahalaga pa rin na mahanap si Luoluo. Kahit na ang lupain ng mga ninuno ay isinara ni Yezuan, ngunit kung gusto ni Yezuan na pumasok, walang makakapigil sa kanya. Kaya sa sandaling ito, nakapasok na si Yezuan sa Ancestral Realm. Ang lupain ng mga ninuno ay isa ring lihim na kaharian. Sa normal na mga pangyayari, ito ay tinatawag na Ancestral Realm. Gayunpaman, ang lupaing ninuno na ito ay hindi para sa sinumang gustong sumama. Bago nasakop ng Kunlun God Realm ang Demon God Realm, ang lugar na ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga henyo, at ito rin ay isang lugar kung saan maraming malalakas na tao ang dumating upang maghanap ng mga pagkakataon. Matapos masakop ng Kunlun God Realm ang Demon God Realm, sa katunayan, ito ay pareho dito, at ito ay mas brutal kaysa dati. Dahil sa espesyal na pag-iral nito, ang kaharian ng mga ninuno ay walang mga panloob na alituntunin.
Kahit na ang mga henyo ng sangkatauhan na sumasakop sa dominanteng posisyon ngayon ay pumasok dito, kung sila ay bumagsak, ito ay walang kasalanan kahit sino. Bukod dito, maraming atavistic beast sa ancestral realm, na masasabing lubhang mapanganib. Sa sandaling ito, maingat na sumusulong si Yezuan, ngunit kalahating oras pa lang siya sa ancestral realm nang makaharap niya ang unang atavistic na hayop. Ang kaharian ng mga ninuno ay napaka-espesyal, at napakadaling lumikha ng gayong atavistic na hayop. Tiningnan ni Yezuan ang atavistic na hayop sa harap niya, ngunit hindi maipaliwanag na nabigla siya. Isa itong malatigre na mythical beast. Kung ito ay nasa God Realm continent, dapat siyang tawaging Flying Winged Thunder Tiger. Nakakita na si Yezuan ng ganitong uri ng divine beast, pabayaan ang lakas, ngunit ang laki ay karaniwang kasing taas ng isang tao. Ngunit sa ancestral realm na ito, itong Flying Winged Thunder Tiger ay may taas na 5 o 6 na tao. Tila ang lahat ng mga banal na hayop at lahat ng mga halaman sa lupaing ninuno ay pinalaki ng hindi mabilang na beses sa pamamagitan ng kapangyarihan ng atavism. Hindi lang ang Flying Winged Thunder Tiger, kahit isang maliit na damo ay naging napakalaki. Bukod dito, ang kanilang pagsalakay ay napakalakas, dahil ang mga atavistikong banal na hayop na ito ay bumalik sa kanilang pinagmulan, at mayroon lamang malupit na dugo sa isip. Kaya sa sandaling ito, ang Flying Winged Thunder Tiger, nang makita niya si Yezuan, ay agad na sumalakay. Kabanata 2517 Hindi Perpektong Domain. Ano ang isang atavistic beast? Ang tinatawag na atavistic divine beast ay isang sitwasyon kung saan ang ilang divine beast ay sumailalim sa reverse evolution dahil sa impluwensya ng ilang puwersa. Bilang karagdagan sa kakayahang mag-cultivate, kinakailangan din para sa mga banal na hayop na mag-evolve ng kanilang mga sarili. Para sa mga divine beast, ang kanilang natal supernatural na kapangyarihan at likas na supernatural na kapangyarihan ang kanilang pinakamahusay na mga stunt. Gayunpaman, ang fenomeno ng atavism ay masasabing napakahirap makita sa God Realm continent. Pagkatapos ng lahat, sa kontinente ng God Realm, ang mga banal na hayop na bumalik sa kanilang mga ninuno ay karaniwang itinuturing na mga henyo. Sa kasamaang palad, sa kaharian ng mga ninuno, ito ang pinakakaraniwang bagay. Gayunpaman, ang pagkakatawang tao ng ninuno na ito ay medyo naiiba sa pagkakatawang tao ng banal na kaharian, dahil ang talino ng pagkakatawang tao sa kaharian ng mga ninuno ay nasira din. Gayunpaman, ang tinatawag na divine beast genius sa God Realm continent ay isang pagkakatawang tao ng kanyang mga ninuno, ngunit pinahuhusay lamang niya ang kanyang lakas at hindi pinapababa ang kanyang katalinuhan. Kaya, marahil ito ay dahil sa impluwensya ng espesyal na pagbabago ng kapaligiran dito. Ang Flying Winged Thunder Tiger ay umaatake kay Yezuan sa sandaling ito. Sa pagitan ng kanyang mga aksyon, may mahinang tunog ng hangin at kulog, at ang marahas na kapangyarihan ay sumabog sa isang iglap. Boom! Siyempre, hindi maaaring hayaan ni Yezuan na magtagumpay ang Flying Wing Leho. Kaya nang tatamaan na sana siya ng Flying Wing Leho, gumamit siya ng walang katapusang teleportation para makaiwas dito. Gayunpaman, maayos na si Yezuan sa sandaling magtago siya, ngunit malungkot ang posisyong orihinal na kinatatayuan niya. Sa isang putok, ang mga bato ay tumalsik sa lahat ng direksyon, at hindi mabilang na mga bulaklak, halaman at puno ang agad na nawasak, at ilang mahihina at maliliit na divine beast na mas malapit ay talagang nadurog hanggang sa mamatay sa resulta ng pag-atake. Bahagyang sumimangot si Yezuan, itong lumilipad na pakpak na kulog na tigre, napakalaking kapangyarihan. Megatron, lumabas ka. Hindi nagpatagal si Yezuan, at si Megatron ay nabitawan na sa kaway ng kanyang kamay, at si Megatron ay agad na naging magic weapon form ng Excalibur. Kasabay nito, lumipad din ang Excalibur. Ang dalawang divine sword ay umikot sa paligid ng Flying Winged Thunder Tiger at patuloy na lumilipad. Array! Paulit-ulit na sumigaw si Flying Wing Leho, at sinubukan pang iunat ang kanyang mga paa sa harapan para barilin ang lumilipad na Excalibur. Ang ikinagulat ni Yezuan ay ang mga kuko sa harap ng Flying Winged Thunder Tiger ay tumama sa Excalibur nang walang anumang pinsala. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng Divine Sword ay hindi isang bagay na kayang labanan ng kulog na lumilipad na pakpak. System, para makita ang lakas ng Flying Winged Thunder Tiger, gusto kong makita kung paano niya malalabanan ang talas ng Excalibur. Ding!
ang sistema ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang mas mababang mga Diyos, ang likas na supernatural na kapangyarihan, ang kuko ng kulog. Ang Claw of Divine Thunder ay isang malakas na paraan ng pag-atake na naglalaman ng kapangyarihan ng Divine Thunder. Anumang pag-atake ay magti-trigger ng isang Divine Thunder attack. Bukod dito, ang mga kuko ng mga Diyos at kulog ay naglalaman din ng napakalakas na kapangyarihan ng batas ng kulog, at kapag umaatake, ito ay magti-trigger ng kapangyarihan ng batas. Ding, nag-prompt ang system, ang Flying Wing Thunder Tiger ay nakita, ang espesyal na supernatural na kapangyarihan ng throwback sa mga ninuno, ang Thunder Tiger Shing, mangyaring bigyang pansin ang host. Talagang na-trigger nito ang prompt ng system. Isa lang itong banal na hayop ng mga Diyos na mababa ang ranggo sa unang baitang. Dapat mong malaman na si Yesuan ay isang ikasyam na baitang nasa gitnang ranggo ng mga Diyos. Posible bang ang espesyal na mahiwagang kapangyarihan na ito ay maaari pa ring bantayin si Yesuan? Si Yesuan ay hindi na gumawa ng isa pang shot dahil sapat na ang putok ni Megatron sa puso ni Yesuan para patayin itong Flying Wing Thunder Tiger. Gayunpaman, ang susunod na labanan ay lampas sa inaasahan ni Yesuan, at sa wakas ay nalaman ni Yesuan kung ano ang espesyal na mahiwagang kapangyarihan ng Flying Wing Thunder Tiger. Sa sandaling ito, nakita ko ang dalawang Excalibur na patuloy na umaatake, at naglunsad pa ng paraan ng pag-atake na 100,000 yuan. Ang liwanag ng espada sa kalangitan ay halos napapalibutan na ang Flying Wing Thunder Tiger. Makatuwiran na ang Flying Wing Thunder Tiger, sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na ito makakatakas. Ngunit ang hindi mo maisip ay ang lumilipad na pakpak na kulog na tigre ay talagang sumambulat na may patuloy na pagkislap ng kulog at kidlat, at pagkatapos ay mabilis na tumakas sa gilid, ang bilis ay hindi bababa sa teleportasyon. Higit pa rito, ang pinakamahalagang bagay ay kapag siya ay gumalaw, may patuloy na pagtama ng kidlat ng hindi namamalayan sa lahat ng direksyon. Ito ang mahiwagang kapangyarihan, Thunder Tiger. Anong kulog na tigre, napakalakas. Sumimangot si Yesuan at tiningnan ang lahat ng ito. Ang Thunder Tiger Walk, nakita na ni Yesuan, ay naging isang hindi perpektong larangan. Ang hindi perpektong patlang ay hindi kalahating patlang. Ang hindi perpektong field na ito ay talagang isang mature field. Gayunpaman, hindi tulad ng mga ordinaryong field, ang field na ito ng Flying Wings at Thunder Tigers ay kulang ng maraming bagay. Ang isang pangkalahatang field, kahit isang field na may iisang katangian, ay magkakaroon ng kaunting iba pang mga batas na pinaghalo, dahil sa ganitong paraan lamang magiging mas perpekto ang field. Bukod dito, ang mga kapangyarihang ito ay hindi kailangang ma-master, ngunit natural na nabuo kapag ipinakita ang domain. Gayunpaman, ang hindi perpektong larangan ng Flying Wings Thunder Tiger ay may isang kapangyarihan lamang. Ang lakas ng kulog. Ang malalakas na Divine Thunder Power na iyon ay direktang napapalibutan ng Flying Wing Thunder Tiger, at hindi nila iniiwan ang Flying Wing Thunder Tiger kalahating metro ang layo. Sa pagbabalik tanaw mula sa labas, may isip pa nga na ang Flying Wing Thunder Tiger ay nakasuot ng Lightning Armor. Sa bawat oras na ang Flying Wing Thunder Tiger, anuman ang anumang aksyon, ang kulog na liwanag ay sasamahan ito, alinman sa pagtatanggol o pag-atake. Ang Flying Wing Thunder Tiger na ito ay hindi magdadalawang isip. Ito ba ang Thunder Tiger? Isang hindi perpektong field force. Kailangan kong aminin na ang purong kapangyarihan ay maaaring sumabog sa malakas na lakas. Ngunit alam ni Yesuan sa kanyang puso na ang sitwasyong ito ay hindi magtatagal ng masyadong matagal. Megatron, atakihin mo ako. Hindi pa rin ito ginawa ni Yesuan, ngunit gusto niyang makita kung anong mga trick ang magagawa ng Flying Wing Thunder Tiger. Gayunpaman, nang pumasok siya sa Ancestral Realm, ang unang Divine Beast na nakatagpo niya ay isang low-level na Divine Beast, na ikinagulat pa rin ni Yesuan. Huwag tumingin kay Yesuan, nang salakayin niya si Qiu, ang Panginoon ng Demon God Realm, pinakilos niya ang libu-libong makapangyarihang mga Diyos. Ngunit iyon ay isang ikatlong bahagi ng kapangyarihan ng buong Kunlun God Realm. Sa madaling salita, ilan ang mga Diyos sa buong Kunlun God Realm? Kala ko mga 100,000 at 200,000 lang. Ang Kunlun God Realm, 3 milyong kaharian, ay mayroon lamang napakaraming Diyos. Sa karaniwan, kahit 100,000 kaharian ay magkakaroon ng isang malakas na Diyos.
Isang teritoryo, hindi sa pagbanggit ng masyadong maraming, hindi bababa sa dapat mayroong 10-10 milyong tao. Kaya, gaano karaming mga tao ang kagalang-galang ng Diyos na ito upang ipanganak na isang henyo? Kung hindi mo kalkulahin ito, ayos lang. Sa kalkulasyong ito, malalaman mo kung gaano kahirap ang paglilinang sa kaharian ng Diyos na kagalang-galang. Gayunpaman, ngayon sa harap ni Yesuan, sa ancestral realm na ito, isang divine beast ang biglang tumalon, at may cultivation level ng divine realm. Paano nito hindi mabigla si Yesuan? Ang Megatron at Excalibur ay patuloy na umaatake, at ang kanilang malakas na mapangwasak na kapangyarihan ay nawasak ang lugar na ito. Gayunpaman, si Yesuan ay walang ginawa, ngunit tahimik na nagmamasid. Dahil may malaking bilang ng mga atavistic beast sa ancestral realm na ito, kailangan muna ni Yesuan na makabisado ang mga katangian ng atavistic beast na ito. Sa ganitong paraan lamang mas matatapos ni Yesuan ang kanyang plano. Sa wakas, nakuha ni Yesuan ang lahat ng resulta na gusto niya, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang Divine Sword ay bumalik sa mga kamay ni Yesuan, at si Yesuan na mismo ang gagawa nito. Kabanata 2518, Dharma Sculpture. Hayop, mamatay ka. Marahas na sigaw ni Yesuan. Biglang sumiklab ang Excalibur sa isang malakas na opens iba. Pagsira sa Diyos. Boom! Parang gumuho ang langit, kumislap ang isang sinag ng liwanag, at sa isang iglap, tumama ito sa katawan ng Flying Wing Leho. Boom! Gaano man kalakas ang supernatural na kapangyarihan ng Thunder Tiger ni Fei Leho, paano siya magiging kalaban ni Yesuan? Si Yesuan ay higit pa sa isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Kaya, nang gusto siyang patayin ni Yesuan, ito ay isang bagay lamang ng espada. Sa lupa, lumitaw ang isang kanyan, at ang malaking kanyan ay ang bakas na iniwan ng Flying Wing Thunder Tiger nang tamaan ito ni Yesuan. One-shot kill. Kahit na ang Flying Wing Thunder Tiger na ito ay isang atavistic beast na may espesyal na mahiwagang kapangyarihan. Paano ba naman, sa harap ng ganap na lakas, wala siyang kakayahang lumaban? Nagpatuloy si Yesuan. Sa daan, nakatagpo din ako ng maraming divine beast na nakaharang sa daan. Ang mga banal na hayop na ito ay pawang mga atavistikong banal na hayop, at ang kanilang katalinuhan ay lubhang nakababahala. Kahit na ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa labas ng mundo, sila ay walang silbi kung walang katalinuhan. Siyempre, alam ni Yesuan sa kanyang puso na ang nakatagpo niya ngayon ay ang pinakamalawak na divine beast sa ancestral realm na ito. Ang isang tunay na makapangyarihang divine beast ay hinding-hindi makakagala ng ganito. Sa ancestral realm, mayroong 10 virtual at 4 na kuweba. Ang tinatawag na 10 virtual ay medyo katulad ng mga pamilya ng God Realm Continent, ngunit hindi sila binubuo ng isang pamilya, ngunit binubuo ng mga multi-ethnic na grupo. Ang 4 na kuweba ay medyo katulad ng mga paaralan at sekta. Kung ang henyo sa labas ng mundo ay umabot sa isang tiyak na antas, magkakaroon sila ng pagkakataong mag-aral sa 4 na kuweba na ito. Bilang karagdagan sa 10 virtual na kuweba, mayroon ding ilang mga libot na tribo, ngunit sa lupain ng mga ninuno, sila ay tinatawag na antay. Siyempre, sa mata ni Yesuan, ang tinatawag na solusyon ay nangangahulugang ang nayon. Ang ancestral realm ay orihinal na isang espesyal na pag-iral na naka-attach sa Demon God Realm, ngunit dahil sa espesyal na kalikasan nito, hindi lamang mga demonyong hayop ang nasa Demon God Realm. Sa makatuwid, ang ancestral realm ay mas mataas kaysa sa Demon God Realm. Hindi alam ni Yesuan kung gaano karaming mga Diyos at hayop ang pinamumunuan ng mga Diyos, ngunit alam ni Yesuan na sa kaharian ng mga ninuno, mayroong kasing dami ng libu-libong mga Diyos at hayop na pinamumunuan ng mga Diyos at prinsipe. Naghihintay ng practice sa loob. Siyempre, mayroon ding isang maliit na bilang ng mga lahi ng tao sa lupain ng mga ninuno. Bagaman sa lupain ng mga ninuno, ang lahi ng tao ay minamalas din, ngunit hindi sila magpapaalipin tulad ng labas ng mundo. Nakakalungkot na karamihan sa mga Diyos na pinamumunuan ng mga banal na hayop ay magpapahirap sa lahi ng tao, kaya ang bilang ng mga lahi ng tao sa lupain ng mga ninuno ay napakaliit. Sumulong si Yesuan sa loob ng 3 araw at nakita ang unang solusyon. Walang gaanong tao sa grupong ito, ilang daang tao lang. Ang mga taong ito ay nagtatanim ng mga mahiwagang damo, nanghuhuli ng mga mahiwagang hayop,
at naghahanap ng mga mapagkukunan upang linangin, ngunit sila ay nakakalibang din. Kung tutuusin, sa kaharian ng mga ninuno, halos lahat ng solusyon ay ganito, ngunit kailangan pa rin silang ikabit sa isa sa apat na kuweba, kung hindi, napakahirap mabuhay. Tiningnan ni Yesuan ang bandila sa gate, ngunit medyo naguguluhan siya, dahil sa bandilang ito, isa pala itong higanteng Pang. Si Daping ay hindi isang makapangyarihang banal na hayop. Sa wakas, sa buong Demon God Realm, walang makapangyarihang banal na nilalang na nilinang ni Daping. Gayunpaman, bakit ginagamit ng Solas yung ito si Pang bilang banner? Nang may pag-aalinlangan, diretsyong naglakad si Yesuan patungo sa solusyon. Walang pumipigil kay Yesuan, ngunit marami pa rin ang nagpakita ng curious na mga mata nang makita nila si Yesuan, isang estranghero. Itong dumaan, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang lumapit kay Yesuan at tinanong si Yesuan. Ako ay mula sa Demon God Realm, at ako ay mag-aaral sa Four Caves. Sa katunayan, si Yesuan ay walang anumang layunin. Ang balitang nakuha niya ay sinabi lamang na maaaring nasa Ancestral Realm si Luoluo, ngunit hindi niya sinabi kung nasaan siya sa Ancestral Realm. Kung tutuusin, ang balitang ito ay haka-haka lamang. Nako, bisita pala galing sa labas. Halika at halika. Ngayon, it happens to be our solution party. You might as well stay and go tomorrow. Ang matanda ay masigasig, ngunit kailangan din ni Yesuan na magtanong tungkol sa ilang impormasyon, kaya hindi siya tumanggi. Kasunod ng matandang lalaki patungo sa malaking bahay sa Solasyong ito, natuklasan ni Yesuan na sa solusyon na ito, karamihan sa kanila ay matatanda at bata, ngunit hindi ito nakita ng mga kabataan. Senyor, hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang binata. Haha, ngayon ay ang Wilderness Festival na ating nilulutas minsan sa 100 taon. Mga kabataan, pumunta sa ligaw upang maghanap ng isang lihim na lugar at magsaya. Baka ang Wilderness Festival na ito ay makapagbigay sa atin ng panibagong buhay. Kakaiba ang itsura ni Yesuan. Mula sa mga salita ng matanda, tila narinig ni Yesuan na ang kaugalian ng solusyon na ito ay hindi kasal, ngunit pagdating sa Wilderness Festival, natagpuan nila ang kanilang mga paboritong tao upang magsaya sa ilang. Gayunpaman, ito ay isang kaugalian pagkatapos ng lahat, at si Yesuan ay hindi kwalipikadong gumawa ng mga irresponsibleng pahayag. Ang malaking bahay ay itinayo gamit ang ilang uri ng kahoy na requiem. Bagamat tinatawag itong malaking bahay, hindi naman ito masyadong malaki. Sa sandaling ito, may ilang matatanda sa malaking bahay na may inukit. Pagkarating ni Yesuan, naakit siya sa mga bagay na inukit nila. Matanda, ano ang kinulit mo? Oh, ibig mong sabihin ang mga bagay na ito ang mga palatandaan ng batas, naiintindihan namin na sila ay kumikita sa pamamagitan ng pagbaril sa mga bagay na ito. Batas! Nagulat si Yesuan at kinuha ang isang sculpture sa gilid. Ang eskultura ay lubhang kakaiba, hindi bababasa, hindi makita ni Yesuan kung ano ang hitsura ng eskultura. Dare to ask, paano ito dapat gamitin? Kakaibang tanong ni Yesuan sa matanda. Walang itinago ang matanda kay Yesuan, tumangala siya sa mga bagay na nasa kamay ni Yesuan, at sumagot, malalaman mo kung mag-iniksyon ka ng banal na kapangyarihan. Tumango si Yesuan, at pagkatapos ay ibinuhos dito ang banal na kapangyarihan ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, ang eskultura ay naging kakaibang imahe ng Dharma, at malinaw na naramdaman ni Yesuan ang malakas na lakas ng imaheng iyon ng Dharma. Ang imaheng Dharma na ito ay hindi bababa sa katumbas ng paglilinang ng mas mababang mga Diyos sa ikatlong baitang. Bagamat kailangan ng patuloy na pag-iniksyon ni Yesuan ng banal na kapangyarihan upang mapanatili ito ay pagkatapos ng lahat ng batas. Bukod dito, ito ay kabilang sa uri ng Dharma na maaaring gamitin ng walang katapusan. Dapat mong malaman na si Yesuan ay mayroon ding maraming Dharma, at ang kanyang 10,000 bloodline ay maaaring isama sa Dharma. Gayunpaman, gamit ang anyo ng sculpture para gawin ang Dharma, ito pa rin ang nagpapahirap kay Yesuan na tanggapin. Ito ay lampas sa imahinasyon ni Yesuan, paano magkakaroon ng ganitong kakaibang bagay. Kung ang Dharma na ito ay naanod sa God Realm Continent, kung gayon ang estilo ng pakikipaglaban ng God Realm Continent ay mababago. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Dharma na ito ay masyadong makapangyarihan at nangingibabaw.
Pag iniksyon ng banal na kapangyarihan, maaari mo bang buhayin ang pag-atake ng Dharma? Sino ang nakakita nito? Marahil nang makita ang pagkabigla ni Yesuan, nakangiting sinabi ng matanda, "Binata, kung gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo. Ang pagpunta sa aking solusyon sa daing ay ang kapalaran sa pagitan mo at ng aking solusyon sa daing. Kung wala kang anumang iba pang mga kasanayan, maaari mo pa ring tingnan ang pag-ukit gamit ang pamamaraang ito." Kabanata 2519 na koleksyon ng pera ng proteksyon. Nang marinig ang mga salita ng matanda, ang ekspresyon ni Yesuan ay medyo kakaiba. Ano ang kakayahang mag-ukit ng batas sa isang sulyap? Kung ang sinuman sa kanila ay lumabas, tiyak na isang malakas na pag-iral na kahit ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng 3 puntos. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung gaano katagal bago mag-ukit ng Dharma face ang mga taong ito, ang paggawa ng Dharma aspect sa mga batch, ang ganoong bagay ay sapat na upang mabigla ang hindi mabilang na mga tao. Hindi bababasa, hindi alam ni Yesuan kung ano ang sasabihin sa sandaling ito. Matanda, ano ang kailangan mong bigyang pansin ang pag-ukit ng batas na ito, bakit hindi ko pa nakita? Haha, kung nakita mo, kakaiba, nakita mo na ba itong malaking bahay? Sa malaking bahay na ito maaari kang mag-ukit ng imahe ng Dharma, kahit saan pa, walang paraan para mag-ukit, sa tingin mo ba ang malaking bahay na ito ay isang ordinaryong bahay? Sabihin ko sa iyo, ang malaking bahay na ito ay ang kayamanan ng aking solusyon sa daing, at ito ay ang walang katulad na magic na sandata na ipinasa ng aking dapengen. Ang malaking bahay ba ay isang magic weapon? Biglang inangat ni Yesuan ang kanyang ulo at tumingin sa malaking bahay. Ngayon lang, nang dumating si Yesuan, napagmasdan din niya ang malaking bahay na ito, ngunit nalaman lang niya na ang malaking bahay na ito ay gumagamit lamang ng mga espesyal na materyales. Ngunit sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang mga salita ng matatandang ito, alam ni Yesuan na ang malaking bahay ay hindi lamang ang mga espesyal na materyales na ginamit, kundi pati na rin ang gamit nito. Tanging sa malaking bahay na ito maaaring yukit ang imahe. Kaya, ano ang espesyal sa malaking bahay na ito? System, bigyan mo ako ng detection itong malaking bahay. Gusto kong malaman kung bakit ang malaking bahay na ito ay maaaring gamitin sa pag-ukit ng batas. Utos ni Yesuan sa sistema. Ang kakayahang mag-ukit ng batas ay sadyang napakalakas. Kung dalubhasan ni Yesuan ang pamamaraang ito, gaano pa kaya ang lakas niya? Ding, nag-prompt ang system, pakitandaan na ang host ay kasalukuyang kulang sa lakas at hindi matukoy. Damn it! Si Yesuan ay lihim na inis sa kanyang puso. Ito ay hindi matukoy. Medyo masama ang pakiramdam. Gaano ka-espesyal ang malaking bahay na ito, para hindi ito ma-detect ng system? Gayunpaman, dahil hindi ito matutulungan ng system, maaaring magtanong lang si Yesuan. Senyor, maaari ko bang tanungin kung ano ang espesyal sa malaking bahay na ito? Bakit posible na yukit ang Dharma sa malaking bahay na ito? Si Yesuan ay totoong taos-puso, at nang makakuha siya ng mga tao, wala siyang masyadong depensa. Marahil ay nabuhay sila sa liblib na buhay na ito ng napakatagal, at nakalimutan na nila ang tungkol sa pagpatay. Hehe, binata, ang aming malaking bahay ay ang mahiwagang sandata ng ninuno noon, at ang kapangyarihan ay napakahusay. Noon, ang aming ninuno sa Shenpang ay isang super powerhouse sa primeval period, at isang sinaunang hanay sa kanyang kamay ang lumamo ng hindi mabilang na powerhouses. Nang maglaon, bumalik ang ninuno sa pag-iisa, at ginamit niya ang sinaunang hanay upang itayo ang malaking bahay na ito. Sa malaking bahay, dahil naglalaman ito ng hindi mabilang na malalakas na tao na nilamon ng ninuno, at hindi talaga hinayaan ng ninuno na mamatay ang mga taong ito, ngunit binigyan sila ng pagkakataong mabuhay magpakailanman. Hanggat hindi nasesire ang sinaunang hanay, makakamit nila ang buhay na walang hanggan sa sinaunang hanay. Siyempre, bilang isang presyo, natural na kailangan nilang gumawa ng ilang mga sakripisyo. Tungkulin nilang pinuhin ang mga Dharma face na ito para sa atin, sa katunayan, sa tuwing tayo ay nag-uukit, nasa atin ang proteksyon ng malalakas na primordial na Diyos na iyon. Hoy, kalimutan mo na, sabihin mo na, ang hirap mong intindihin, kung hindi ang daing ko ang nakakaintindi nito, hindi mo talaga maiintindihan ang misteryo. Hindi pa banggitin, hindi talaga naiintindihan ni Yesuan ang usapin ng yugto ng batas na ito at ang malaking bahay, pati na ang malaking hanay. Ngunit may isang bagay na alam ni Yesuan,
Iyon ay, ang dating sa banner ng Unlock ang Gate na ito ay hindi simple. Ang powerhouse ng primeval world. Walang magawang umiling si Yezuan, ang oras na ito ay masyadong mahaba. Napakalayo kaya ni Yezuan ay hindi masyadong nakarinig ng maraming balita. Ayon sa alamat, sa primeval period, ang Divine Realm continent ay nasa kaguluhan, at ang mga primeval powerhouses ang nagbukas sa mundo at nagpanday ng hindi mabilang na mga secret realm, at kasabay nito, ginamit nila ang mga materyales ng kanilang forging secret realms para lumikha ng mas malawak na Divine Realm continent. Nakakalungkot lang na isa lamang itong alamat, at ang totoong sitwasyon ay malalaman lamang ng mga malalakas na lalaki noong primeval period. Walang magawang umiling si Yezuan, naunawaan na niya ngayon na ang pamamaraang ito ng pag-ukit ng batas ay nakatadhana na walang kinalaman sa kanya. Gaano man kalakas si Yezuan, imposibleng matutunan ang magic carving technique na ito, dahil, kahit natutunan niya ito, kapag umalis na siya sa malaking bahay na ito, hindi na siya makakapag-ukit. Tahimik na tiningnan ni Yezuan ang mga ukit ng matatandang ito, kahit na walang silbi na alamin ito mismo, hindi ibig sabihin na hindi interesado si Yezuan. Gayunpaman, habang nagmamasid si Yezuan, narinig niya ang isang malakas na tunog ng boses. Boom! Tila tunog ng mabigat na bagay na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, nang si Yezuan ay nagtataka, ang mga taong iyon na hinalinhan ng dakilang pang ay may takot sa kanilang mga mukha. Sila naman, bakit sila nandito? Senyor, sino ang sinasabi mo? Bakit sila pupunta? May kaina-hinalang tanong ni Yezuan. Siyempre, hindi nakalimutan ni Yezuan na tumingin sa labas kasama ang kanyang banal na pag-iisip. Sa sandaling ito, nakita ko na sa labas ng dating solution, mahigit 100 tao ang naglalakad pababa mula sa isang malaking banal na hayop. Ang divine beast na iyon ay napakalaki, nakatayo lang roon, ngunit parang maaari nitong ibagsak ang buong dating sa isang sipa. Bawat isa sa mga taong ito ay may labis na paghamak sa kanilang mga mukha, na parabang ang Great Rock ay hindi makapasok sa kanilang mga mata. Patay na ang mga taga-dating, patay na ba silang lahat? Biglang isang malakas na boses ang tumunog, at nakita ko ang isang malaking lalaki na may hawak na malaking martilyo sa kanyang kamay, sumisigaw ng malakas at sabay hampas sa lupa. Boom! 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 Nanginginig ang buong lupa, at kakaiba, hindi man lang nasira ang lupa. Mga taga-dating Jia, umalis na kayo. Ito pa rin ang malaking tao, sumisigaw at nagsasabi. Tatayo na sana si Yezuan at lalabas, ngunit agad siyang pinigilan ng isang matandang lalaki. Bata, huwag kang gagalaw, manatili ka sa malaking bahay. Ang malaking bahay ko ay hindi madaling makapasok, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Nakita ni Yezuan na sinsero ang matanda, kaya tumango rin siya bilang pagsang-ayon. Bilasan mo, anong ginagawa mo? Patuloy na, humihimok si Dahan, at lahat ng matatanda at mga anak ni Daping Exi ay dumating sa solusyon. Hindi ko alam kung bakit nandito ang mga matatanda. Ang matandang lalaki na unang nanguna kay Yezuan sa Daping Solution ay tumayo sa harap ng lahat at nagtanong sa mga taong iyon. Ano ba, haha, anong sabi mo? Matanda, hindi ba oras na para magbayad ng protection money? Pera ng proteksyon. Nang marinig ito, bahagyang sumimangot si Yezuan, ngunit wala pa rin siyang seizure, ngunit tahimik na naghintay. Lord, hindi pa ba naipadala na ang protection money ng Daping Solution ko? Bakit kailangan mo pang singilin? Haha, nagbago na ang rules, and in the future, once every 50 years, it will be hand over once every 50 years. Kayong mga kabataang nakasolve na sa problema ng Daping, patay na silang lahat, bilasan mo at umalis na kayo sa Laosu. Panginoon ko, ngayon ay pista sa kagubatan ng aking solusyon sa Daping, at ang mga kabataan ay nasa labas at hindi pa bumabalik. Ngunit aking Panginoon, bakit bigla mong binago ang mga alituntunin ng bayad sa proteksyon? Ito ay isang tuntunin na ginagamit sa loob ng libu-libong taon, paano masasabing ito ay mababago? Tila takot na takot ang matanda sa mga taong ito, at maingat siya sa pagsasalita. Kabanata 2520, dalawang sampal sa mukha. Naku, Wilderness Festival ngayon, patay na matanda ka, bakit hindi mo sinabi kanina, haha. Mga kapatid, fair na, hanapin natin ang mga maliliit na binibini ng Daping Exi na iyon para magsaya, hindi ko inaasahan na talagang swerte tayo,
at nakilala natin ang Wilderness Festival ng Dapingjia. Haha, yun nga, di ba kung ano ang kapistahan ng kagubatan na ito? Kaya kahit anong gawin natin, hindi violation of the rules, hindi ko masabi, in the future, we can still live our blood and bones in this Daping solution. Ang mga taong iyon ay may mapagmataas na tingin sa kanilang mga mukha, at habang nagsasalita sila, hinanap nila sila, ngunit hindi nila nakalimutan ang kanilang misyon sa pagkakataong ito. Matanda, magmadali at maghanda, sundin mo pa rin ang mga lumang patakaran, ibigay ang sapat na proteksyon ng pera, kung gayon ang lahat ay madaling sabihin, kung hindi, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Nang marinig ng matanda ang mga salita ng mga taong ito sa sandaling ito, hindi niya naintindihan kung ano ang gusto nilang gawin. Ang Wilderness Festival ay ang pinakamahalagang pagdiriwang para sa pagpapatuloy ng bloodline ng Dapingjia. Paano pa kaya ang mga taong ito na sirain ito? Kaya naman, agad na huminto ang matanda sa harap ng mga taong ito at malakas na sinabi, "Lahat, hindi mo magagawa ito, hindi mo magagawa ito, hindi mo magagawa ito. Ang aking dapat magagawa ito, hindi mo magagawa ito, hindi mo magagawa ang mga ito, hindi mo magagawa ito, sirain ito." Panipi. Nang makitang nakaharang ang matanda, medyo nenas ang malaking lalaki, at itinulak ito palabas. "Lumabas ka, kung ano ang gustong gawin ni Lao Su, ikaw din ang bahala, isang malaking solusyon lang pang, para layawin ni Lao Su, karangalan ng iyong munting binibini." Boom! Agad na tinulak palabas ng malaking lalaki ang matanda. Nang makitang babagsak na sana ang matanda sa isang bahay, sa isang iglap ay lumitaw ang isa pang figure at direktang nasalo ang matanda. Ngayon pa lang ay nakita na ito ni Yezuan, ang mga taong ito, maliban sa nangungunang tao na may cultivation ng third grade middle god venerable realm, ang iba ay inferior god venerable realm. Siyempre, kahit na, ito ay isa ng lubhang nakakatakot na puwersa. Gayunpaman, madaling harapin ito ni Yezuan, kaya lilito si Yezuan. Nahuli ni Yezuan ang matanda, at natural na nakita ng mga taong iyon. Sa sandaling ito, ang malaking lalaki ay sumulyap kay Yezuan ng may kainahinala, ngunit biglang nagtanong, "Dam, sino ka? Talagang nagpakita ka rito? Hindi ikaw ang taong ito ng solusyon sa Dapeng? Sabihin mo, sino ka?" Panipi. Hindi alam ni Yezuan kung paano nila masasabi na hindi sila taga Dapingjia, ngunit dahil lumabas si Yezuan, gusto niyang turuan ang mga taong ito ng ilang mga leksyon, para hindi nila mabuli ang mga tao ni Dapingjia. "Matanda, magpahinga ka muna, ipaubaya mo sa akin ang bagay na to." Mula sa sandaling hinawakan ni Yezuan ang kanyang kamay upang saluhin siya, alam ng matanda na ang lakas ni Yezuan ay hindi simple. At sa sandaling ito ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya tumango na lamang siya. Dahan-daang naglakad si Yezuan patungo sa mga taong iyon, ngunit sa kanyang bibig, tinanong niya, "Sino ka, nangongolekta ng pera para sa proteksyon? Ano ka ba mga bandido? Tulisan, panipi, haha, gusto mo bang maingay? Depende kung may kakayahan ka, makinig kang mabuti, si Lao Su ay isang malinaw na tao, at kung kilala mo ang isa't isa, masunurin kang luluhod at aaminin ang iyong mga pagkakamali. Si Lao Su ay nasa mabuting kalagayan ngayon, kaya hindi ako nag-aalala tungkol sa iyo." Kui Jie, hindi ba't pareho ito ng Dapeng? Ang sistema ay isa lamang nayon sa paningin ni Yezuan, ngunit bakit pumunta ang taong ito sa Dapeng upang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon? Siyempre, hindi na nagtanong si Yezuan tungkol sa mga pagdududang ito ngayon, ngunit nagpatuloy sa paglalakad patungo sa malaking tao. Hakbang-hakbang, hindi mabilis ang mga hakbang ni Yezuan, ngunit habang papalapit siya ng papalapit sa mga taong iyon, halatang naramdaman ng mga taong iyon ang pressure. Momentum. Ang katawan ni Yezuan ang talagang pumipigil sa mga taong ito at hindi sila komportable. Biglang gumalaw ang figure ni Yezuan, at ito pala ay isang teleportasyon sa harap ng malaking lalaki. Biglang nagulat si Dahan, at hindi niya namamali na natakot at napaatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, si Yezuan ay parang multo, kahit saan umatras ang malaking tao, nasa isang hakbang pa rin siya sa kanya. Naibsan si Dahan sa unang takot, at agad siyang nenas. "Boy, sa tingin ko ikaw lang ang naghahanap ng kamatayan." Habang nagsasalita siya, naikuyom na ni Dahan ang kanyang mga kamao at sinusubukang tamaan si Yezuan.
Gayunpaman, ang mga galaw ni Yesuan ay mas mabilis kaysa sa kanya. Smack! Isang malakas na sampal, at kasabay nito, ang buong katauhan ni Dahan ay sinampal ni Yesuan, at diretso niyang binasag ang 100 metrong hukay sa lupa. Tumalon si Dahan mula sa hukay at tumingin kay Yesuan, na may 3 punto ng kakilakilabot at 7 punto ng galit sa kanyang mga mata. You dare to beat me? Damn it, boy, you are dead. You dare to beat me? Today, gagamitin ko ang dugo mo para linisin ang soul shake hammer ko. Ang malaking lalaki ay umungal ng malakas, at kasabay nito, hawak na niya ang isang higanting martilyo at inaatake si Yesuan. Smack! Malutong at malakas na tunog. Hindi inaasahan ng lahat na itinaas ng malaking tao ang higanting martilyo, at siya ay sinampal ni Yesuan at lumipad palabas. Isa pang malaking butas ang lumitaw. Gayunpaman, ang lahat ay tulala. Ang mga taong iyon na si Dapengjia, sa kanilang mga mata, ang Dahan na ito ay isa ng walang katulad na makapangyarihang pag-iral, at walang sinuman sa buong Dapengexi ang maaaring maging kalaban niya, ngunit ito ay isang napakalakas na tao, sa harap ni Yesuan, wala siyang kahit katiting na lakas upang lumaban. Maaaring simpleng talunin ang kalaban, ngunit kung gusto mong maging katulad ni Yesuan, isa-isang sinampal ang kalaban, kung gayon ay ipinakita na nito na ang lakas ni Yesuan ay mas mataas kaysa sa malaking lalaking ito. At natulala rin ang mga subordinate na sumunod kay Dahan. Sila ang mga quirks. Nandito si Kuy Exi, Tyrant, sila lang ang laging nang aasar ng tao, kailan kaya sila mabubugbog. At saka, nasa gitna pa ng Kuy Jia ang nabugbog, at master din siya. Kaya, natarante sila. At si Dahan ay sinampal sa mukha ng pangalawang sampal ni Yesuan, at siya ay natigilan din. Kung sinabi niyang wala siyang pagtatanggol sa sampal na ito, kaya siya ay inatake ni Yesuan, kung gayon walang paliwanag para sa pangalawang sampal na ito. Ang pangalawang sampal ay direktang ginawa ni Yesuan kasabay ng pag-atake ng malaking tao. Paatros na hamampas, at napakalinis nito. Gaano man katanga si Dahan, naiintindihan niya na ang kaharap niya ay tiyak na hindi niya kayang harapin. Tumalon ang malaking tao mula sa hukay, ngunit hindi siya nang ahas na salakayin si Yesuan, ngunit tumingin kay Yesuan nang may pagtataka at malakas na nagtanong, "Sino ka?" Panipi, ang Great Han ay laganap sa lugar na ito ng higit sa 100,000 taon, ngunit hindi pa niya nakikita si Yesuan, kaya masasabi lang niya na si Yesuan ay mula sa ibang mga lugar. Gayunpaman, narito sila, hindi isang ordinaryong lugar, ngunit isang espesyal na lugar na naprotektahan, at mayroong mga halimaw at hayop na laganap sa paligid, kung sabihin, ang mga malalakas ay tamad na pumunta, at ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok sa lahat. Sa makatuwid, nang makita si Yesuan sa sandaling ito, ang malaking tao ay labis na naguguluhan, saan nanggaling si Yesuan? Yesuan, anong uri ng pagkakakilanlan ito? Tumingin si Yesuan sa malaking lalaki, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Orihinal na naisip niya na kung ano ang sinasabi ng malaking lalaki na ito, dapat din siyang medyo duguan, binugbog siya mag-isa, at least kailangan niyang lumaban, ngunit ayaw niya, isa pala siyang bully na takot sa mahirap.